Horror movies naman yung hindi na kailangan ng jump scared para matakot ka, please notice po. I got you, Jijin! 8 horror movies na hindi na kailangan ng jump scares para matakot ka. Una, Jacob's Ladder. Tungkol ito kay Jacob na isang sundalo na kakauwi lang galing sa giyera na labis na nakaapekto sa utak niya. Sa pagbabalik niya, dito siya may mga may experience katulad ng may makikita siyang mga kung ano-ano pati na rin yung mga nangyari sa kanya bilang sundalo. Kaya naman dito siya susubukang iligtas ng mga tao sa paligid niya bago pa mahuli ang lahat. Grabe yung ending twist nito, promise! Next, Shutter 2004. Isang couple ang pauwi na nang hindi inaasahang meron silang mabangga at sa takot nila, tinakasan nila yung biktima. Mga susunod na araw, dito magsisimulang merong sumunod sa kanila na makikita nga nila pati na rin sa mga pictures nila. Takot, susubukan nilang ayusin yung gulong na pasok nila pero dito nila malalaman ng isang sikreto na mas malaki pa sa ginawa nila. Talang masasabi ko dito sa lalaki na to, deserve niyang sumakit yung batok niya. Next, Paranormal Activity, The Marked Ones. I know maraming mga jump scare sa isang Paranormal Activity movie pero yung mga build-up and yung premise ng mismong mga scenes ayun yung mas nakakatakot eh. Tungkol ito sa magkakaibigan na magbabago ang mga buhay nang pasukin nila yung bahay ng kapitbahay nila na binawian ng buhay. Pagpasok nila dito rin magsisimulang may magbago doon sa isa sa kanila na hindi nila maipapaliwanag. Yung last 30 to 20 minutes nito, ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko sa mga Paranormal Activity ending eh. Next, The Orphanage 2007. Sobrang favorite ko rin to. Magkahalong takot at lungkot yung naramdaman ko dito eh. Tungkol ito sa isang pamilya na kakalipat lang sa bagong bahay nila nang biglaang mawala yung batang anak nila. Dito, magdudulot ito ng sobrang lungkot doon sa mga magulang na gagawin lahat para maibalik yung anak nila sa kahit na anong paraan. Ang twist dito... Next, The Strangers 2008. Ang couple lang nagbakasyon sa bahay nila na malayo sa Kabihasnan. Ngunit ang mapayapa nilang gabi ay mapupuno ng takot nang biglang may dumating na mga taong gugustuhing makapasok doon sa bahay nila at bawian sila ng mga buhay. Gusto ko pa rin tong part 1 kaysa doon sa part 2. Sa part 3, tignan natin pero mukhang malabo yun. Next, basahin nyo na lang yung title. Di ako pinatulog nito ng ilang gabi dahil sa sobrang realistic na isa to sa worst thing na pwedeng mangyari sa isang pamilya. Isang pamilyang bagong lipat lang ang makakaranas ng sobrang lalang bangungot nang pasukin yung bahay nila ng mga nakamaskarang mga tao. Na lang muna for now, basta hindi to pwede sa mga mahihina yung sikmura at puso. Next, Hell House LLC 2015. Sa akin, isa to sa mga pinakamagandang found footage film ever. Ito sa isang haunted house na binuksan ulit matapos may bawian ng mga buhay ng mga tao dito 5 years ago. Sa pagbubukas nila ulit dito, mukhang mauulit lang ulit yung kinakatakot nila. Bigla ang paglingon ng mga manikin dito. Last, Come and See. Kung gusto nyo makapagbardagulan sa mga iba't ibang bansa, then panoorin nyo muna to, then pag-isipan nyo kung gugustuhin nyo pa ba. Tungkol ito sa isang teenager na masayang sumali bilang sundalo para makapaglaban. Pero sa mga susunod na araw, yung saya niya ay unti-unting mawawala nang ma-realize niya kung ano nga ba yung mga epekto, mga nadadamay at mga nawawala sa gitna ng isang giyera. Hindi ka matatakot dito, ewan ko na lang kasi bukod sa nangyari na nga to dati, posibleng mangyari pa to ulit ngayon.